Mga kaibigan, handa na ba kayong maranasan ang kakaibang sumpa na bumalot sa buhay ni Quincy? Isang software developer na naglakbay mula Batangas patungong Makati, si Quincy ay nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng bahagi ng kanyang katawan. Habang sinusubukan niyang takasan ng misteryosong puwersa, lalo lamang siyang nalulubog sa takot at pag-iisa. Alamin kung paano nagwakas ang kanyang kwento at kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang sumpa dito sa Creepy Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Quincy at nagpapasalamat ako sa inyong oras para pakinggan ang kwento ko. Nakatira ako ngayon sa isang kondo sa Makati, ngunit lumaki ako sa Batangas. Nang lumipat ako sa Maynila para magtrabaho bilang software developer, inakala kong magiging maayos ang lahat. May mga kaibigan ako rito at magandang trabaho, subalit nagbago ang lahat ng maranasan ko ang isang kakaibang pangyayari na hindi ko maipaliwanag. Nasa high-end co-working space ako sa Bonifacio Global City, abala sa pag-coding ng isang bagong software project. Ang mga glass walls ng opisina ay nagbibigay ng modernong ambience at ang mga kasamahan ko ay tahimik na nagtatrabaho. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa kaliwang kamay. Napansin ko na lamang na nawawala ang isa kong daliri. Walang dugo, walang bakas ng kung anuman. Nagpanik ako at sumigaw na naging dahilan para magtakbuhan ang mga tao papunta sa akin. Ano ang nangyari? Tanong ng boss ko si Mr. Santos habang hawak ang telepono at tumatawag ng ambulansya. Hindi ko alam, bigla na lang nawala. Sagot ko, nanginginig ang boses. Habang naghihintay ng ambulansya, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa paligid. Matapos ang masusing investigasyon ng mga pulis at pribadong detektib, walang ebidensya o dahilan ang natagpuan kung bakit naputol ang aking daliri. Mula noon, nagsimula ang matinding paranoia at pag-iisa ko. Iniwasan ko na ang pakikisalamuha sa ibang tao at nagdesisyon na magtrabaho na lamang mula sa aking kondominium, kung saan pakiramdam ko'y ligtas ako. Lumipas ang isang taon, kumuha ako ng personal na bodyguard at nagpalipat-lipat ng tirahan sa iba't ibang condo units sa Metro Manila. Lahat ng kondo ay nilagyan ko ng CCTV cameras at high-tech na alarm systems. Araw-araw, nag-iiba ako ng sasakyan at ruta papunta sa trabaho. Isang araw, habang nagmamaneho papunta sa isang bagong kondo sa Taguig, napansin kong may sumusunod sa akin. Nag-U-turn ako at dumaan sa isang masikip na eskinita para lituhin ang sino mang sumusubaybay. Sa eskinita, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin na humahaplos sa batok ko. Lalo akong kinabahan at binilisan ang pagmamaneho. Sa kabila ng aking pag-iingat, hindi pa rin mawala ang takot na bumabalot sa aking isipan, na tila may nagmamasid at minamanmanan ang bawat kilos ko. Isang gabi, habang natutulog ako sa bago kong kondo, bigla akong nagising sa tunog ng alarm system. Tumayo ako at sinuri ang bawat sulok ng bahay. Napansin kong bukas ang isang bintana sa kusina, kahit na sigurado akong isinara ko ito bago matulog. Habang sinisilip ko ang paligid, nakita ko ang isang anino sa labas ng bintana, mabilis na nawala. Bumalik ako sa kwarto at sinigurado kong nakalock ang lahat ng pinto at bintana, pero hindi pa rin mawala ang kaba ko. Sa kabila ng lahat ng pag-iingat, nawalan pa rin ako ng isa pang bahagi ng aking katawan. Habang nagbabakasyon sa isang beach resort sa Palawan, nagising ako isang umaga na wala na ang aking kanang tainga. Natagpuan ko sa tabi ng kama ang isang disassembled na kutsilyo at isang mapang-uyam na sulat na nagsasabing, "Hindi mo ako kayang takasan." Nanginig ako sa takot. Hindi ko alam kung kanino pa ako magtitiwala. Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang malamig na hangin na yumayakap sa akin. May hindi maipaliwanag na presensya. Anong gagawin ko? Sino ang gumagawa nito sa akin? Tanong ko sa sarili habang hawak ang sulat. Wala akong maisip na sagot. Bumalik ako sa Maynila na mas lalong nag-aalala
Ang mga pangyayari ay nagdulot ng paranoia at pag-iwas sa kahit anong uri ng social interaction. Naging mas mahirap para sa akin ang magtiwala sa kahit sino. Taon-taon, sa parehong petsa may nawawala sa katawan ko. Isang mata, isang bahagi ng aking tenga at mga daliri sa paa. Naging reclusive ako. Tinalikuran na ang aking trabaho at mga kaibigan. Lumipat ako sa isang lumang bahay sa Antipolo na minana ko mula sa aking mga magulang. Dito, nagkulong na lamang ako, tinanggap na hindi ko mapipigilan ang mga kakaibang pangyayari. Wala na akong magagawa. Hindi ko na kayang labanan ito, sabi ko sa sarili habang nakatingin sa salamin. Kita ang mga nawawalang bahagi ng aking katawan. Tumigil na ako sa paghahanap ng solusyon o tulong mula sa iba. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang siklo ng takot at pag-iisa. Bawat gabi bago matulog, iniisip ko kung ano na naman ang mawawala sa akin kinabukasan. Hindi ako makatulog ng maayos. Lagi akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Minsan, naririnig ko ang mga bulong, tila may nag-uusap sa labas ng bahay. Pero tuwing sisilipin ko, wala akong makikita. Kailangan ko na lang tanggapin ito, bulong ko habang nilalagay ang mga kandado sa bawat pinto at bintana ng bahay. Bawat umaga, sinusuri ko ang buong bahay para siguraduhing walang nakapasok. Pero lagi kong nararamdaman na may kakaibang presensya sa paligid. Habang papalapit ang petsa ng susunod na pagkawala, pinaghandaan ko na ang aking kapalaran. Nag-iwan ako ng mga liham para sa aking mga mahal sa buhay. Mahal kong pamilya, patawarin niyo ako sa lahat ng ito. Sana maintindihan niyo ang aking sitwasyon, sulat ko sa isang liham habang umiiyak. Bawat letra ay tila may kasamang sakit at pag-asa. Nag-set up ako ng isang live stream sa aking social media account upang idokumento ang aking huling pagkawala. Umaasa ako na maaring may makakita at makakatuklas ng misteryo sa likod ng aking kalagayan. Sa kabila ng aking takot, nagkaroon ako ng kaunting pag-asa na baka sakaling may makapagtatapos ng sumpa. Sana may makakita nito at matulungan ako, bulong ko sa sarili habang inaayos ang kamera. Sa huling gabi bago ang inaasahang pagkawala, nakaupo ako sa harap ng aking computer. Naghihintay at handa na sa anumang mangyayari. Ang paligid ay tahimik, tanging tunog ng orasan ang naririnig. Tinanggap ko na ang kakaiba at hindi maipaliwanag na tradisyon na bumabalot sa aking buhay. Ito na ang huling pagkakataon, sabi ko sa sarili habang tinitingnan ang orasan. Habang papalapit ang hating gabi, taimtim kong binantayan ang orasan. Malapit na, bulong ko habang nararamdaman ang malamig na hangin sa aking silid. Sa aking huling sandali bago ang susunod na pagkawala, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Paalam, sabi ko sa kamera habang hinihintay ang hindi maiiwasang katapusan ng aking kakaibang sumpa. Sa mga huling segundo ng aking live stream, isang malamig na hangin ang dumaan sa aking silid. Bigla na lamang akong nawala sa harap ng kamera, iniwan ang mga manonood sa isang estado ng pagtataka at pangamba. Ang screen ng live stream ay naging itim, at ang mga komento ng mga manonood ay puno ng takot at pag-aalala. Ang misteryo ng aking pagkawala ay nanatiling hindi pa rin nalulutas. Mga kaibigan, natutunan natin na hindi lahat ng sumpa ay may solusyon. Minsan kailangan nating tanggapin ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng gabi baka may nagmamasid sa inyo. Paalam!